Hanggang kailan mo ililihim si Tyrone, Sofia? Pagkausap ko sa sarili ko. Nagtungo ako sa malapit na park at naglakad-lakad. Sa lalim ng pag-iisip ko, hindi ko na malaya ng oras. May isang oras na pala akong palakad-lakad lang at uupo kung nakakaramdam ng pagod. Muling tatayo at bubuntong hininga. Kailangan ko na sabihin kay Thunder ang tungkol kay Tyrone. Bahala na kung ano mangyari. Lakad-takbo ang ginawa ko pabalik ng mansyon. Malalakang hakbang ko na makapasok ako sa gate ng mansyon. Nanigas ang katawan ko nang may tumawag sa akin at nang makita ko si Thunder na nakatanaw sa akin mula sa bintana ng sasakyan niya. Hindi ako makakilos. Natulala ako na nakatingin sa kanya. Ang ama ng anak ko. Kailangan niya nang malaman, Sofia. Sigaw ng isip ko. Bumalik ako sa ularat ng halikan ni Thunder ang labi ko. Hindi ko alam kung bakit na itanong ko pa kung anong ginagawa niya dito. Kahit alam kong noon pa man nagpapabalik-balik na sa Thunder dito dahil kaibigan niya si Kuya Justin. Palingaling ako sa mansyon. Natatakot ako lumabas si Tyrone at makita ako at shock na sisigaw ng mommy si Tyrone at malalaman ni Thunder. Agad kong hinila si Thunder sa sakyan niya. Gusto ko munang malaman ni Thunder mula sa bibig ko ang tungkol kay Tyrone. Nakahinga lang ako ng maayos nang malayo na kami sa mansyon. Napatingin ako kay Thunder na hanggang ngayon hindi niya pa rin binibitawan ang kamay ko at makailang beses niyang dinadala sa labi tinahalikan ang likod ng palad ko. Tumagal ang pagtitig ko kay Thunder kaya nang tumingin si Thunder sa gawi ko'y huling-huli niya akong nakatitig sa kanya. Tumikim ako at agad na tumingin sa labas ng bintana. Nagiinit ang mukha ko. Narinig ko mahinang tawa ni Thunder kaya agad ko siyang nilingon. Sa paglingon ko siya naman paghinto niya ng sakyan. Agad niyang sinakop ang labi ko. Halik na makapugto ng hininga. Tumugon ako sa halik niya. Nang bitawan niya ang labi ko, ay gasping for air. Hinapos niya ang pisngi ko gamit ang likod ng palad niya. I love you. Turay niya na nagpatulala sa akin. Umibis si Thunder ng sasakyan. Nang tingnan ko ang labas, nakaparada ang sasakyan ni Thunder sa labas ng DS Kitchen kung saan ako nagtatrabaho noon. Pinagbuksan ako ni Thunder ng pintuan at inalaya niya akong makababa. Noon pa man, sobrang gentleman at sweet ni Thunder. Mga katangian niya na minahal ko sa kanya. Kaya lalo ko lang napapatunayan na nagbalik na ang alaala niya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin sa kanya ang tungkol kay Tyrone. Naduduwag ako at ang lakas ng tibok ng puso ko. Kutong lupa. May sasabihin ako sa... Hey babe! Hinawi ng babaeng bruha ang kamay kong nakahawak kay Thunder at yumapos agad ito kay Thunder at inangkin ang labi ni Thunder. Dumistansya ako sa kanila. Parang pinipiga ang puso ko nang masaksihan ang halikan nilang dalawa. Tumakbo akong palayo sa kanila. Bakit ko nakalimutan na may kasintahan na siya? Bulong ko. Nang may makita kong taxi, sumakay ako at hindi ko na nilingon ang gawin nila. Umatak ang luha ko nang nasa loob na ako ng taxi. Sa ilang araw na pagsunod-sunod ni Kutong Lupa sa akin, nakalimutan kong may kasintahan siya. Hindi ko naman pinagsisisihan na ipinagkaloob kong muli ang sarili ko sa kanya dahil mahal ko siya at ginusto ko din na maramdaman ng init na nagmumula sa katawan niya. Ma'am, saan ko po kayo ihatid? Pinahid ko ang luha ko at sinabi ko sa taxi driver ang address nila Ate Ali. Gusto kong makasama si Tyrone bago ako magsimula sa trabaho. Simula ngayon iiwasan ko na si Thunder. Ilan-tilan di mo pa ako Kutong Lupa kahit may kasintahan ka na. Sinungaling ka na, babaero ka pa. Sambit ko na napalakas pala ang pagkakasabi ko. Ayos ka lang ba, ma'am? Opo. Hindi na ako nagsalita. Sumandal ako at ipinikit ko ang mata ko. Hanggang ngayon ramdam ko ang sakit na masaksihan na may hinahalikan na iba sa Thunder. Hindi na ako maniniwala sa mga pa-I love you niya. Baka lahat ng babae sinasabihan niya ng ganoon. Dahil sa naisip ko, lalo lang ako nakaramdam ng sakit at galit kay Kutong Lupa. Hindi mo na malalaman ng tungkol kay Tyrone. Magsama kayo ng babaeng linta. Sigaw na isip ko. Naghalo ang sakit at pagkainis na nararamdaman ko kay Kutong Lupa. A pain squeezed my heart as I thought of him kissing that woman. Naramdaman ko na naman na parang tinusok-tusok ng libu-libong karayom ang puso ko. Ma'am, hanggang dito lang po ako. Bawal kasi sa loob ang taxi. Sakala ako nagdilat ng mata nang magsalita si manong driver. Pagkabayad ko sa taxi, agad akong umibis ng sasakyan. Dadaan muna ako sa convenience store para ibili si Tyrone ng ice cream. Nakakalimutan ko ang sakit pag naalala ko ang anak ko. Naglalakad na ako patungo sa mansyon nila Ate Ali na may humintong sasakyan sa harapan ko.
At nang bumaba ang bintana ng sasakyan, mukha ni Lucas ang bumungad sa akin. Itong magkapatid na to, bigla na lang sumusulpot kung nasan ako. Sa isip ko, Sofia, sakay na, ihatid na kita sa bahay ng kapatid mo. Alam ni Lucas ang bahay ni Ate Ali dahil noon inihahatid niya kami ni Tyrone kahit ayaw ko'y nagpupumilit siya. Gusto ko ding makita ang pamangkin ko. Wala na ako nagawa kundi ang sumakay na sa sasakyan ni Lucas. Marami na rin na itulong sa akin si Lucas simula nang mawala si Thunder. Nang makarating kami sa mansyon, agad na pinapasok ng mga guards ang sasakyan ni Lucas. Kilalang kilala na rin ng mga ito si Lucas. Inalaya niya ako makababa at nang bitawan niya ako, marami siyang kinuha na bag sa trunk ng sasakyan. Ang dami mo naman biniling laruan, Lucas. Ngumiti lang si Lucas at tinawakan ng kamay ko. Hila-hila niya na akong papasok ng mansyon. Nang makapasok kami at makita ni Tyrone si Lucas ay mababakas ang saya sa mukha ni Tyrone. Daddy Lucas! Sigaw ni Tyrone habang tumatakbong palapit kay Lucas. Nang makalapit si Tyrone, agad ito naglahad ng kamay kay Lucas at agad namang kinarga ni Lucas si Tyrone. Nakakaramdam ako ng awa kay Tyrone. Lumalaki itong walang ama at kung sino-sino ang tinatawag na daddy. Kutol lupa. Gusto kong sabihin kaninang tungkol kay Tyrone pero dahil sa babae linta, nagbago ng isip ko. Bulong ko. Third person POV. Hindi ako papayag na mapunta sa Thunder sa babaeng yun. Sa akin lang sa Thunder. Isang malakas na tawang pumuno sa loob ng sasakyan. Ilang beses niyang hinampas ang manibela ng sasakyan na gamit niya habang sinusundan si Thunder. Kahit anong gawin mo pagtataboy sa akin, Thunder, hindi ako tulad ng ibang babae na madaling sumuko. Akin ka lang. 5 taon kitang inalagaan. 5 taon akong nasa tabi mo. Sana hindi na lang bumalik ang alaala mo para nasa tabi pa rin kita hanggang ngayon. Isang halakhak ang maririnig sa sasakyan. Halakhak na punong-puno ng pagkamuhi. Noon pa man, alam ko na kung sino si Thunder Simpson. Nasubaybayan ko ang buhay niya nasa Pilipinas pa ako. Nagpupunta ako sa bar ng kaibigan ni Thunder noon para makita ko siya. I became his stalker. Sinusundan ko siya kahit saan siya magpunta. Not just a stalker, I'm obsessed with him. Nalaman ng aking ina mga pinaggagawa ko kaya pinadala niya ako sa Italy sa aking ama. Hindi naging maayos ang buhay ko sa Italy dahil hindi ako tanggap ng asawa ng ama kong Italiano. Namuhay ako mag-isa sa Italy at naging kabit ako ng isang leader ng mafia na kalaban ng kapatid ni Thunder na si Lucas. Isang gabi na isinama ako ng matandang pinuno ng mafia. Nakita ko ang larawan ni Thunder at gusto nitong mawala si Thunder sa landas nila. Alam kong pinasabog ang helicopter ni Thunder. Alam ko ang lahat ng mga nangyari. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya sa kabundukan nang marinig ko ang usap-usapan ng mga tauhan ng matanda na maaaring buhay pa ito dahil hindi natagpuan ang katawan ni Thunder. Hanggang sa matagpuan ko siya sa isang kabundukan. Itinago ko si Thunder. Tuwing nakikipagkita ako sa matanda, sinasabi ko kay Thunder na may trabaho ako. Ginawa ko ang lahat para protektahan siya. Itinaya ko ang buhay ko sa kanya. Kaya nang magbalik ang alaala ni Thunder at sinabi nitong babalik ng Pilipinas, lahat ginawa ko para isama niya ako sa Pilipinas. Gusto ko na ring makalayo sa matanda. Ngunit nabaliwala lahat ng paghihirap ko dahil sa babaeng iyon. Sa babaeng si Sofia na umago kay Thunder sa akin. Noon pa man at ngayon, muli niya kukunin si Thunder sa akin. Hindi ako papayag na makuha niya muli sa Thunder sa akin. Thunder is mine. Sigaw ko sa loob ng sasakyan. Ilang araw ko nang sinusundan sa Thunder kaya alam kong kasama nito si Sofia kaya lalo akong napupuot sa dalaga. Agad akong bumaba ng sasakyan nang makita ko ang dalawa na papasok ng restaurant. Pagkagulat ang nakita ko sa mukha ni Thunder. Agad kong inangkin ang labi niya. Nakita ko pa ang pagtakbo ni Sofia ang papalayo na ikinangisi ko. That's right, bitch. You better run. Dahil hindi ako papayag na maagaw mo na naman sa Thunder sa akin. Itinulak ako ni Thunder na parang isang nakakadiring nilalang. Tinis ko ang sakit nang tumama ang pang-upo ko sa kalsada. Malakas ang pagkakatulak niya kaya natumba ako. Pero binaliwala ko lang. Agad akong tumayo. Mas masakit pa ang mga pambubugbog na matandang pinuno ng mafia sa akin noon. Thunder had a very angry look nang tingnan niya ako. Kung nakamamatay ang tingin, baka kanina pa ako walang buhay. How many times have I told you? Don't leave me alone, Divine! Ilang beses ko rin ba ipapaintindi sa'yo na hindi kita magugustuhan? Get lost, Divine!
and never show your dumb face to me again. Or else... I cut him off dahil ayoko nang marinig pa ang masasakit niyang salita na lalong dumudurog sa puso ko. Or else what? Are you going to kill me? Tumawa ako ng nakakaloko. Alam kong hindi niya kayang gawin iyon. Kung ang kapatid niya pang si Lucas ay kayang kumitil ng buhay pero si Thunder, alam kong hindi niya kaya. Bantayan mo mabuti si Sofia. Baka malingat kay mawala siya sa'yo. Sabit ko at isang malakas na tawa ang pinakawalan ko. Kung kailangan kong alisin ang babaeng iyon sa landas ko, gagawin ko. Kailangan bumalik si Thunder sa akin. Siya lang ang meron ako. Pag bumalik ako sa Italy, Chuck, napapatayin ako ng matandang iyon. Don't you dare touch Sofia! You will see my rat divine na hindi mo gugustuhin na makita. Tumawa ko ng nakakaloko. Talagang mahal na mahal niya ang babaeng iyon kaya lalong nagpupuyos ang kalooban ko. Lalo lang akong namumuhi sa babaeng iyon. See you around, Thunder! Tumalikod na ako sa kanya. Agad kong pinaharot ang sakyan ko. Kailangang mawala ang babaeng iyon sa landas ko. Sigaw ng isip ko. Thunder's POV. Galit ang nararamdaman ko kay Divine sa mga pagbabantay niya kay Sofia kaya dinagdagan ko ang taong magbabantay sa kanya. Kailangan ko munang ayusin ang tungkol kay Divine bago ko ayusin ang sa amin ni Sofia. Isang linggo na simula na mangyari ang panggugulo sa amin ni Divine. Hindi ko magawang harapin si Sofia dahil sa hiya ko. Hindi ko nagawang itulak agad si Divine nang halikan niya ako. Sa pagkabigla ko'y wala akong nagawa nang angkinin niya ang labi ko. Nang lingunin ko si Sofia, wala na siya. Pinuntahan ko siya sa apartment niya pero wala siya. Nang tawagan ko ang tagapagbantay niya, napag-alaman kong bumalik si Sofia sa bahay nina Eliza at Justin. Nang araw na iyon na kahit gusto kong puntahan siya at magpaliwanag, pinigilan ko ang sarili ko because I was worried that Divine might follow me again sa mansyon nila Justin at manggulo doon na ayokong mangyari. Ayokong madamay ang mga kaibigan ko dahil sa gulo ng buhay ko ngayon. Thunder, marami ka nang naitulong sa amin. If you need our help, just let us know. Kahit anong tago mo sa nararamdaman mo, nakikita pa rin sa mukha mo na may mabigat kang problema. Babae ba? Sofia ba? Yung Italiana? Mahabang litanya ni Charles. Nasa bar kami ni Ivan. Kahit wala si Ivan, napupunta kami dito nila Charles at Justin to catch up. Kailangan ko na sigurong ilabas ang mga nasa loob ko at ang problema ko dahil parang sasabog ang ulo ko kakaisip kay Sofia. Isang linggo ko nang iniiwasan si Sofia dahil nahihiya ako na harapin siya pagkatapos ng paghalik ni Divine sa akin at mga kasinungalingan ko. I feel so frustrated. Parang gusto ko lang pilipitin ang leeg ni Divine para mawala na siya sa landas ko. But I can't. Ayoko nang balikan ang buhay ko noon na walang pakialam sa buhay ng isang tao. Simula nang makilala ko si Sofia, ayoko nang duwisan ang kamay ko. Alam kong baka iniisip ni Sofia na ginusto kong halikan ako ni Divine dahil hinayaan ko si Divine na idikit ang labi sa akin. I'm in big trouble. Ayaw akong lubayan ni Divine. Alam kong siya nagligtas sa buhay ko at nagpapasalamat ako sa kanya. Pero hindi ko siya kayang mahalin dahil iisang babae lang ang gusto ko. Walang nagsasalita. Matamang nakikinig si Charles at Justin. Yumuko ako at muling tinungga ang bote ng alak. Napaparami na rin ang pag-inom ko. Kailangan ko lang magpakalasing ngayong gabi. Isang linggo nang hindi ko nakikita si Sofia at para akong walang buhay. I can't focus on the office. I feel so stressed and unhappy. Parang lahat hindi umaayon sa akin. Nakikita ko lang si Sofia sa CCTV. Gusto ko siyang puntahan sa klinik pero naduduwag ako na makita ang galit niya. Kailan pa natakot ang isang Thunder Simpson? Sigaw ng isip ko. I think 1 week is enough para humupa ang galit ni Sofia. May pagmamadali akong tumayo. Agad kong tinawagan si Bailey para ipagmaneho ako. Marami na akong nainom kaya hindi na ako makakapagmaneho. Saan ka pupunta, bro? Tanong ni Justin. Nagkatinginan si Charles at Justin. Sa uri ng tinginan nila, alam kong nahulaan na nila kung saan ako pupunta. I can't wait any longer na to sa Sofia. Nang sulyapan ko ang relong pambisig ko, 9 pa lang ng gabi. Kaya lalo ko nagmadali na lisanin ang bar para maabutan kong gising pa si Sofia. Paglabas ko ng bar, naghihintay na si Bailey. Sophia's apartment. Drive as fast as you can. Copy, boss. Sumandal ako at ipinikit ko ang mata ko. Alam kong gagaan lang ang pakiramdam ko pag nakita ko si Sofia. Ang mayakap siya at makasama siya ang tanging magpapagaan ng pakiramdam ko. Boss, we're here.
Mabilis akong umibis ang sasakyan. Malalaki ang hakbang ko patungo sa apartment ni Sofia. Napatingin ako sa magarang sasakyan na nakaparada sa labas. Halos kalampagin ko ng pintuan ni Sofia nang nakailang katok na ako't hindi niya binubuksan. Anong ginagawa mo dito, Kutol Lupa? Gulat na gulat ang mukha ni Sofia at panaylingon sa likuran niya. Agad ko siyang kinabig at ikinulong sa mga bisig ko. Sofia, sinong dumatay? Natigilan ako na makita si Lucas na karga-karga ang batang nakita ko sa bahay nila Justin. Anong ginagawa ni Lucas dito? At bakit nandito ang bata? Mga tanong sa isip ko. Kinalas na Sofia ang yakap ko at dumistansya sa akin. Mommy, Daddy Lucas said I can have ice cream. Sambit ng bata. My body froze and I couldn't breathe. What is the meaning of this? Mariin kong sambit. Nakatingin lang si Sofia at Lucas sa akin. Daddy Thunder! Tatalikod na sana ako nang tawagin ako ni Tyrone at agad na bumaba sa pagkakakarga ni Lucas. Nawala ang galit na nararamdaman ko nang lumapit sa akin si Tyrone. Nilahad ang dalawang kamay sa ere para kargahin ko siya. Agad ko siyang kinarga. Nang sulyapan ko si Sofia, nakita ko ang pagpatak ng luha niya na agad ding pinunasan. Kaya ba magaan ang loob ko sa batang si Tyrone? Dahil anak siya ni Lucas? Paano naging sila ni Sofia? Bakit ipinagkaloob ni Sofia ang sarili niya sa akin kung sila pala ni Lucas? Mga katanungan sa isip ko. Pakiramdam ko'y trinaydor ako ng 2 taong mahalaga sa buhay ko. Gusto ko suntukin si Lucas at pagsalitaan ng masasakit pero pinipigilan ko sarili ko dahil kay Tyrone. Daddy Thunder, hindi ka na nagpunta sa bahay ni Tita Eliza. Inihintay pa naman kita. Tuwing napapatitig ako sa mukha ni Tyrone, nawawala ang galit ko. You wait for me? Sunod-sunod na pagtango ang ginawa ni Tyrone. Yumakap siya sa akin. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa leeg ko. Kakaiba na naman ang tubok ng puso ko. Nang sulyapan ko si Sofia, titig na titig siya sa amin ni Tyrone. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Nang sulyapan ko si Lucas, mariin ang titig niya sa akin. Galit bang kapatid ko mga agaw? Sigaw ng isip ko. Mukhang nakatulog na si Tyrone sa balikat ko. Akin na si Tyrone Thunder. Dadalhin ko na siya sa silid niya. Mautulutal na tura ni Sofia. Ako na. Where is his room? Mariin kong sambit. Muling sumisiklab ang galit ko kay Sofia at Lucas. Akala ko'y hinintay ako ni Sofia pero hindi pala dahil mas pinili niya si Lucas. Dahan-dahan kong inihiga si Tyrone. Inalis ko siya sa kama saka kinumutan. Nang maayos na si Tyrone saka ko hinarap sa Sofia. Why didn't you tell me that you were together and had a dumb child? I thought you were different, Sofia Ramos. You're a dumb cheater. You and my brother betrayed me. Akala ko hinintay mo ako. I thought you were still mine. Alam mo bang naalala ko ng lahat, Sofia? Sana pala hindi na lang dahil wala na akong babalikan pa. Bakit hinayaan mo ko na angkinin ka? Why? Hindi ko na napigilan ang isa tinig lahat ng nasa loob ko. I didn't care whether I hurt her or not. Mas masakit ang nararamdaman ko. Hindi nagsasalita si Sofia. Her expression darkened with an unreadable emotions. Lalo nagpupuyos ang kalooban ko dahil hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. A hard tear rolled down her cheek. Napamaang ako sa pagluha niya. Gusto ko siyang yakapin pero pinigilan ko ang sarili ko. Galit ang pumupuno sa kalooban ko. Nang marinig ko ang pagtawag ni Lucas sa kabilang panig ng pintuan lalong sumiklab ang galit ko. Marahas kong inang kinalabi niya. Halik na mapagparusa. Kinagat ko ang pang-ibabang labi niya ng madiin para maibukas niya ang bibig niya at marahas ang paghalik ko kay Sofia sa sobrang galit na nararamdaman ko. Nang marasahan ko ang lasang kalawang saka bumalik ang katinuan ko. Napatitig ako kay Sofia na walang emosyon na makikita at may umaagos na dugo sa labi niya. Shit! What have I done? Gusto ko siyang yakapin at humingi ng tawad pero nang makita ko ang mata niya, hindi na ako nakapagsalita at nakakilos. Sofia glared at me with burning, scalding, fury eyes. I turned and walked away without turning back. Hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ang sakit na nararamdaman ko. Ang babaeng minamahal ko ng gusto ay may nagmamay-ari na at kapatid ko pa. Itinulak ko si Lucas nang pagbukas ko ng pintuan siya ang bumungad.
Tuloy-tuloy ako nagmarchang palabas ng apartment ni Sofia. Pabagsak kong isinara ang pintuan at sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko. Wala nang papantay sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang ito naramdaman. Bailey, dalhin mo ko sa hideout. Gusto ko maglabas ng galit sa babaeng iyon. Hindi pa ba umaamin sa Divine kung sino siya? Hindi pa, bossy. Let's see if she can handle my wrath. Ngayon nag-aapoy ang kalooban ko ng galit. Tingnan natin kung hindi siya magmakaawa. Sophia's POV. Isang linggo na hindi nagpapakita sa Thunder. Hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Kahit sa kumpanya niya ako nagtatrabaho, hindi ko siya nakikita. Laging panandalian lang ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Kahit ilang beses kong sabihin na iiwasan ko siya, tuwing nagagalit ako, hindi ko naman magawa lalo na at alam ko na sa malapit lang siya. Kutong lupa, miss na kita. Bakit hindi mo ko pinupuntahan? Mas mahal mo na bang babaeng garapatan na iyon kaysa sa akin? Bulong ko. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip na magkasama sila ng babaeng linta na kulang sa nutrisyon. Sa mga naiisip ko sa babaeng iyon, siguro'y matagal na lumpo ang babaeng iyon dahil sa isip ko'y bugbog na bugbog ang iniabot niya. Sa susunod na makikita ko iyon, hindi na ako papayag na itulak-tulak niya ako. Pasalamat siya dahil nauunahan ako ng kadramahan ko kaysa ng pagiging Amazona ko. Mommy, kanina ka pa dyan sa lababo. Pwede bang manood na tayo ng TV, please? Napangiti ako nang makita kong nakasimangot na si Tyrone. Kaming dalawa lang ngayon sa bahay dahil umuwi si Tita Annalisa sa probinsya. Dahil weekend naman kaya kinuha ko siya sa bahay nila Ate Ali. Matatapos na sa mommy. Agad kong tinapos ang paghuhugas ko. Sa kakaisip ko kay Kutong Lupa, nakalimutan ko na ang kaisa-isang tao na nagpapalakas sa akin at nagpapasaya. Ang batang resemblance ni Kutong Lupa. Isa pa sa nagpapagulo sa akin na nagkita ang mag-ama sa bahay ni Ate Ali. Hindi man lang ba nakaramdam ng lukso ng dugo si Thunder sa anak niya? Hindi ko akalain na may pagkamahina ang utak ni Kutong Lupa pagdating sa ganitong bagay. Mommy, natulala ka na naman dyan. Nagpunas ako ng kamay at binuhat ko si Tyrone. Matured ang isip ni Tyrone sa pagsasalita. Ani mo'y matanda na. Minsan nakakaramdam ako ng awa na lumaki siya na walang kinikilalang ama. Lahat na lang tinatawag niyang Daddy. Sa nagdaang mga araw, ilang beses kong tinangkang kausapin si Thunder pero lagi itong wala o kaya ay busy. Sabi ng assistant niyang si Maria. At ang huling beses na pagtatangka ko nakausapin siya, nagpunta ako sa penthouse niya pero nagdulot lang ng sakit sa akin. Muli ay bumalik sa akin ang alaala. Sa Serenity, TS Towers po. Buo na loob ko na sabihin kay Thunder ang tungkol kay Tyrone ng araw na iyon. Hindi ko na patatagalin pa. Yun din ang payo ni Ate Ali at ni Lucas sa akin. Nang kausapin ako ni Lucas ng tungkol kay Thunder at kay Tyrone, saka ako nakapagdesisyon na sasabihin na sa kanyang katotohanan. Si Lucas ay para ko ng kuya. Simula nang mawala sa Thunder, lagi siyang nandyan para tumulong sa akin, bukod kay Ate Ali at mga magulang ko. Si Lucas ay naging sandalan ko tuwing nagkakasakit si Tyrone noon. Kahit na ang paglalagay ng apelido ni Thunder sa birth certificate ni Tyrone ay si Lucas ang may gawa. Nagkaroon ako ng instant kuya kay Lucas. Alam kong may minamahal na siyang iba na matagal niya nang pinapahanap kaya alam kong kapatid lang din ang turing niya sa akin. Inaalagaan niya kami ni Tyrone dahil kay Thunder. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko habang naglalakad ako patungo sa penthouse ni Thunder. Kilala na ako ng mga tao sa lobby kaya hinahayaan nila akong makapasok sa Serenity TS Towers na napakahigpit ng seguridad. Kumatok ako para surpresahin sa Thunder kahit na alam ko na ang code ng pintuan niya. Pero ako pala ang nasusurpresa dahil ang babaeng garapata ang nagbukas ng pintuan. May nakakalokong ngisi ito at nang hagurin ko ng tingin ng kabuuan nito'y muli kong naramdaman ang sakit. Babaero ka talaga, Kutong Lupa! Sigaw ng isip ko. Nakarobe lang sa Divine ang babaeng linta. Mukhang katatapos lang mag-shower. Lalo akong nagagalit sa nakikita kong ngisi sa kanya. You, Sophia, right? Hinahanap mo ba sa Thunder? Nasa shower pa siya. Nauna na akong lumabas. Alam mo na, katatapos lang naming... Binitin nito ang sasabihin. Alam ko naman kung ano ang gusto niyang iparating.
Agad na sumiklab ang galit sa kalooban ko, pero hindi ko ipinakita sa babaeng bruha dahil alam ko ikatutuwa niya pag nakita akong nasaktan. Ganun ba? Pagkasabi na lang kay Thunder, nagpunta ako. Sa susunod, pag wala ka, ako naman papaliguan niya. Sambit ko na sinamahan ko ng pangaasar. Nanlisik ang mata ni Divine na ikinangisi ko. Agad akong tumalikod at iniwanan siya. Mommy! Bumalik lang ako sa kasalukuyan na magsalita si Tyrone. Ano, baby Tyrone? Mommy, kanina pa may kumakatok sa pintuan. Hinawakan ko ang kamay ni Tyrone at sabay kami naglakad patungo sa pintuan. Nakangiting mukha ni Lucas ang napagbuksan ko na marami na naman bit-bit na plastic bag. Ano naman yung mga dala mo, Lucas? Punong-puno na ang silid ni Tyrone sa mga laruan na dala mo. Ngumiti lang si Lucas at marahang silang pisngi ko. It's for my nephew, Sophia. Hayaan mo na ako. Si Lucas na bilang lang ang salita na binibitawan. Si Tyrone lang ang nakakapagpangiti sa kanya. Kahit sa akin, madalas siyang seryoso at magsasalita lang kung may sasabing importante o kung kinakailangan lang. Sophia, can I ask you a favor? Sa kauna-unahang pagkakataon, si Lucas ay humihingi ng pabor sa akin para itong nahihiya pa. Ano yun, Kuya Lucas? Huwag pera ha dahil wala ako nun. Napangiti si Lucas na ikinangiti ko din. May pupuntahan akong event next Sunday. Can you accompany me? Pinigilan kong mangiti sa itsura ni Lucas na namumula-mula ang tenga. Halatang hindi sanay na mag-aya ng babae na samahan siya. Sure, Kuya Lucas. Basta ba sugot mo ang gown ko? Umaliwalas ang mukha ni Lucas na ikinangiti ko. Sunod-sunod na katok sa pintuan na nagpawala sa ngiti ko. Makakatok naman, parang wala nang bukas. Bulong ko habang naglalakad ako patungo sa pintuan. Ganoon na lang ang gulat ko nang mabungaran si Thunder. Mukha itong nakainom pero hindi naman mukhang lasing. Naamoy ko agad ang alak nang magsalita siya. Ang lakas ng kaba ko lalo na't nandito si Tyrone. Ang lakas ng kalabog ng puso ko nang yakapin niya ako. Agad kong nakalimutan ang tungkol kay Tyrone nang makulong ako sa bisig niya. Isang linggo kong pinanabikan na makita siya at muling makulong sa bisig niya. Bumalik lang ako sa ulirat nang magsalita si Lucas. At bumilis ang tibok ng puso ko nang tawagin akong mommy ni Tyrone at daddy naman si Lucas sa harapan ni Thunder. Nakikita ko mga tinitimping galit sa kanyang mukha. Iniisip ba ni Thunder na si Lucas ang ama ni Tyrone? Malaking tanong sa isip ko. Masama ang tingin ipinupukol niya sa akin at kay Lucas. Sira, ulo ka talagang kutol lupa ka. Ikaw na siguro ang pinakatangang lalaking nakilala ko. Hindi mo ba nakikita na para kayong pinabiyak na bunga ni Tyrone? Sigaw na isip ko. His face filled with anger. His tone was relatively civil in spite of his anger. Mariin ang bawat katagang binitawan ni Thunder. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko na lumapit si Tyrone kay Thunder at nagpakarga. Malakas talaga ang lukso ng dugo pero sa Thunder may pagkatangan na hindi malang nararamdaman na anak niya, si Tyrone. Masakit ang mga binitawan ni Thunder na salita. His accusing voice stabbed me a million times. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang masasakit na salita sa bibig niya na ganoon ay puro pagmamahal ang sinasambit para sa akin. My body was numb with increasing rage and shock. Nang marahas niyang inang kinalabi ko, lalo akong napuot sa kanya. Pakiramdam ko'y sasabog ang galit ko anuman sandali kung hindi pa aalis sa Thunder sa harapan ko. Ikaw ng pinakatangang lalaki na nakilala ko, kutol lupa. Sigaw ng isip ko. Dala ng galit ni Thunder na sabi niyang bumalik na ang alaala niya. Tamang hinala ko na wala na siyang amnesia. Umanda ka sa akin, kutol lupa. Ang tanga-tanga mo para isipin na anak ni Lucas at Tyrone. Marahang sambit ko pagkaalis ni Thunder. Hindi ko pinagbuksan si Lucas kahit ilang beses siyang kumatok. Nagpalakad-lakad ako sa silid ni Tyrone. Pilit kong pinapakalma ang nagpupuyos kong kalooban. Ilang malulutong na mura ang pinakawalan ko sa isip ko. Magdusa ka ngayon, kutol lupa, sa kakaisip na may anak kami ni Lucas. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko sa loob na 5 taon na wala ka. Mahina akong turan. Thunder's POV. Malalakang hakbang ko habang papasok sa hideout ng Black Shield. Sa galit na nararamdaman ko ngayon, kailangan ko ng taong mapagbubuntungan ko ng galit ko para gumaan ang kalooban ko. I was so furious to find out about Sophia and Lucas' betrayal. Where the hell is she? Nasa interrogation room, boss.
Nang mabuksan ko ang pinto ay nakangising mukha ni Divine ang nabungaran ko na nagpasiklab lalo sa galit ko. Get out! Leave us alone! Galit na ani ko sa dalawang tao na kasama ni Divine sa loob. Saya ang nakita ko sa mukha ni Divine. Babe, tanggalin mo pagkakatali ng kamay ko, please. Salamat at dumating ka. Why should I? How many times have I told you to leave me damn alone? Galit na ani ko sabay sipa ako ng upuan na kinauupa ni Divine kaya bumagsak ito sa sahig kasama ng upuan. Ilang beses kong sinabi na tigilan mo ako at lumayo ka na kung ayaw mong makita ang galit ko. Divine Milano, akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang nag-utos na ipapatay ako? At ikaw ang kabit ng kalaban ng mafia ng kapatid ko? The fear was raw on her face. Now, you're going to regret that you're trying to fool me. You're going to see my wrath. For damn 5 years, you're trying to run my life like I'm your fucking puppet. Galit na ani ko at pinisil ko ng mariin ang panga niya. My hands became claws that raked her face. Ilang beses kong sinipang kinaupa ni Divine. Kahit nasa sahig na ito'y inaapakan ko ang kamay niya ng madiin. Maririnig ang pagmamakaawa ni Divine sa buong silid. My heart clouded with anger.